Brother Bato. Ako po si Betty. Busy sa islang ako ng itanan ng aking naging asawang si Ruben. At dahil sa murang edad ko, ay mas ginusto ni Ruben na makisuno muna kami sa kanyang pamilya. At dito po nagumpisa ang aking kalbaryo. Betty, gumising ka na. Nakakahiya kin na inay, nakahiga pa tayo. At siya nagluluto ng agahan. Masama kasi ang pakiramdam ko, Ruben. Ay, ano ba yan, Betty? Ba't ka nagsusuka? Wala pa naman tayong kinakain. Doon ka nga sa banyo sumuka. Nahihilo ako eh. Inilinisin ko lang itong suka ko. Ano ba yan? Nagtataka ka pa, Ruben? Ibig sabihin, ha? Buntis na yung asawa mo. Inay, pasensya na po. Hindi tuloy makatulong si Betty sa paghahanda ng almusal. Paano? Wala na kayong ginawa, kundi maglampungan. Hoy, Ruben, ha? Ikaw ang magsibak ng kahoy, ha, na panggatong. At ubos ang panggatong natin. Opo, inay. Nag-ipon po ako kahapon ng panggatong natin. Siya, ano pang hinihintay nyo, ha? Hainan ko pa kayo ng almusal? Betty, hindi ka na. Baka lalong magalit si inay. Nahihilo pa ako eh. Saka, lilinisin ko pa itong suka ko. Sige, mauna na ako sa'yo. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Kukunti ang nabili kong lampi ni baby. Hindi ko mapagkasya sa budget ang kita ni Ruben. Marami na rin kasi siyang kalaban sa trabaho niyang pagre-repair ng gas stove. Kaya pakunti-kunti na lang ang kita niya. Hindi bale. Pag laki-laki ni baby, maghahanap buhay na rin ako. Ano ba naman, Betty? Uuwi ako para kumain dito dahil ayokong kumain sa labas para makatipid. Wala ka rin palang pagkaing luto? Paano naman, Ruben? Siyempre, uunahin ko muna si baby. Saka, hindi ko naman alam na uuwi ka. Papaano, ha? Napaka-arte niyang asawa mo, Ruben. Uunahin ang panliligo at pagpapaganda kaysa magluto ng pagkain ninyo. Aba, gusto yata iasa lagi ang paghahanda ng pagkain sa akin. Hindi ako chimay ninyo para magluto para sa inyo. Bumukod na kayo ng saing. Kita mo na. Galit na si inay sa atin dahil sa katamaran mong magluto. Ruben! Bakit mo naman binasag ang termos? Kabibili ko lang yan. Ituloy si baby nagulat sa ginawa mo. Mabuti nga, yung termos ang binasag ko eh. Ano? Ano ibig mong sabihin? Pasalamat ka, dyan sa termos ko ibinuntong ang galit ko, hindi sa'yo. Ruben! Ito ba ang sinasabi mong mahal mo ako? Pati si inay, galit na galit palagi sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Usayan mo ang pakikisama mo sa pamilya ko at magkakasundo tayo. Ruben! Saan ka pupunta? Sa labas na ako kakain. Diyos ko. Mapagtiisan niyo sana ang lahat ng ito. Kawawa naman yung anak ko.
Palagay ko anak, nagseselos ang binan mo sa'yo. Baka nung binata pa ang asawa mo, sa kanya inientrega ang sahod ni Ruben. Ay nako, iwan mo muna sa amin si baby dito, anak. Kami muna ng tatay mo ang mag-aasikaso. Salamat po, Inay. Minsan, gusto ko na tuloy magtrabaho abroad para makabawi naman ako sa inyo, Inay. Nasa sayo yan, anak. Kung anong makakabuti sa pamilya mo. Salamat po, Inay. Pag nagkapera ako, aayusin ko na ang mga papeles ko. Ruben! Sumasakit na ang tiyan ko. Nanganganak na yata ako. Ruben! Gumising ka na. Napuyat ako. Di ako nakatulog agad. Masakit na nga ang tiyan ko. Baka mapaanak ako dito. Yan kasi, ha? Takpan nyo yung mga harap nyo. Anak kayo ng anak. Sandali, tatawag ako parin Don. Baka pwedeng hiramin yung jeep niya para ihatid siya sa ospital. Naglilibot na nga ako. Kaparinig pa ang biyanan ko. Diyos ko, anong klaseng pamilya itong nasadlakan ko? Doon ka muna sa atin anak. Total, inaaruga naman namin ang panganay niyo. Doon ka muna para maalagaan ka namin paglabas mo ng ospital. Sige, Itay. Salamat po. Pangako po, itutuloy ko na talaga ang pag-abroad ko. Lalayo muna ako kay Ruben para may magandang kinabukasan ng mga anak ko. Hindi ako papayag na mag-abroad ka, Betty. Gusto mo lang yata magpaligaw sa foreigner eh. Kaya naisip mo yan eh. Hindi kita papayagan. Brother Bador, nalaman ng asawa ko ang balak ko at yun nga, ayaw niya akong payagang umalis ng Pilipinas. Gusto ko pong bigyan ng respeto ang sarili ko dahil sa ginagawang pambabastos sa akin ng biyanan at asawa ko. Nawala na po ang pagmamahal sa puso kumpara sa asawa ko. Tinatawad ko siya sa mga shortcomings niya. Pero gusto ko nang lumayo. Ano po ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon, Brother Bador? Tulungan po ninyo akong magpasya. Nagpapasalamat, Betty. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang kwento ng buhay sa pangalang Betty na humihingi ng payo sa atin. Sa kalagayan mo, mahirap talaga mag-isa. Lalo na kung may kasama ka. Iba kasi ang pakiramdam kapag nasanay ka sa buhay na ang kasama mo ay nagmamahal. Sila na kasama mo ay may malasakit at nakakaunawa sa iyo at handa kang alalayan sa mga pangarap mo. Then, all of a sudden, nariyan ka sa lugar na meron kang ang kasama pero ang pakiramdam mo ay ikaw lang mag-isa. Dahil nariyan nga sila, pero hindi mo naman maaasahan at huwag ka lang magkakamali dahil nariyan nga sila. Pero nagbabantay lang ng pagkakamali mo. Lugar na hindi mo malaman kung saan ka lulugar. Dahil palagi naman silang galit sa'yo. Mahirap talaga kumilos kapag ganyan ang kasama mo. Basta, palagi mo lang alalahanin na panapanahon lang naman ang buhay. Darating ang panahon na malalampasan mo din ang ganyan na kalagayan. Marcos 10:7. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ikaw mismo, sikapin mo na bumukod kayong mag-asawa para magkaroon kayo ng privacy at maging independence kayo bilang mag-asawa. Dahil kapag nakikipisan lang ang mister mo sa poder ng magulang niya, hindi talaga maiiwasan
ang pagkakaroon ng conflict sa pagitan mo at ng in-laws. Kausapin mo ng masinsinan ang asawa mo na kailangan nyo talaga bumukod upang mas maging responsable at mas mabos ang confident ninyong dalawa para sa pagsisikap sa buhay. Tandaan mo na kapag nakikitira lang kayo sa magulang ng mister mo, natural lang na ang authority ay nasa magulang ng asawa mo. Hindi nyo kaya tayuan ang pinasok nyong buhay bilang mag-asawa. Kaya natural lang na pagsabihan kayo ng in-laws nyo o magulang nyo. Dahil iniisip ng mga magulang nyo na kayo pa rin ay bata. At dapat pa rin kayong sumunod sa kanila. Hindi basta-basta ang bumukod ng bahay. May mga gastusin na dapat paghandaan bago bumukod ng bahay. At sa panahon ngayon, hindi na uso ang pagiging plain housewife. Kailangan na kumikita ka rin. Try mo magtinda-tinda. Halimbawa, prutas o gulay o kung ano-ano. Meron namang mga online o kung anong business na pagtutulungan ninyong mag-asawa. Kawikaan 4:23 hanggang 27. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Change your heart. Change your attitude. Ang pagrereklamo sa buhay ay palitan mo ng pasasalamat. Tandaan mo na isa lang ang reyna sa bawat tahanan. Habang nakikitira ka pa, huwag ka muna magreyna-rinahan. Ituring mong tunay mong ina ang nanay ng asawa mo. Kung napagsasabihan ka man, makinig ka at sumunod sa kanya. Kung gaano mo kamahal ang tunay mong ina, ganon din dapat mahalin at unawain mo rin ang biyenan mo. Count your blessing. Imbis maghinanakit ka, dapat makinig ka na lang. Kapag napupuna ka ng biyenan mo, pasalamatan mo yun. Dahil marami ka pang dapat malaman at intindihin. Dapat na maunawaan mo na iba ang culture na kinalakihan mo at iba ang culture na kinalakihan ng asawa mo. Kaya sa ngayon, dumaranas ka pa ng culture shock. Palayain mo ang sarili mo sa galit. Palitan mo ng pangunawa at pagmamahal. Magsikap at magpatuloy kang mangarap. Kung napagsasabihan ka man ng in-laws mo, unawain mo at pakinggan ang kanyang sinasabi at maging masaya lang sa bawat araw. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, nagpupuri kami at nagpapasalamat. Salamat po sa aming natatanggap sa araw-araw. Panginoon, itinataas ko po sa sandaling ito ang mga taong nakakaranas ng labis na kahinaan at kalungkutan. Nawa po ay biyayaan sila ng paggalinga at katatagan upang harapin ang mga pagsubok na kanilang nararanasan. Patuloy nawang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Idinudulog po namin na alalayan, ingatan at magkaroon ng pagkaunawa
sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Amen.